Maybe tell me what happened to you. Why did you suddenly disappeared? Huli na nang malaman kong kasama mo pala ang papa mo. I thought you were with another man. Someone messaged me after that day na sumama ka sa isang prinsipe. I thought you're not happy with me. That's why I left the organization. My father almost scolded me to death when he knew about my plan. I leave the organization, baby, kasi akala ko natatakot na kita at nasasakal ka na sa akin. I'm sorry. Kahit ako nagulat na makita ang nanginginig niyang mga kamay. Hinawakan ko mga to sabay angat ng tingin sa kanya. What? Why did you leave? My voice trembled. I cannot be an industrial engineer if I did not. I want to build my name and company without illegal doings because I really thought that maybe you'll be back someday. Ayoko mapahamak ka. I want you safe, that's why I leave you and make something for the both of us. He held my both hands. Hinalikan na parang pinaka-importante at magandang bagay na nahawakan niya. I was not with that prince. He just talked to me and blackmailed me of killing my mother if I won't be in a relationship with him again. He tried to rape me that time. I was so afraid, Terry. I want your help but you're so far. Walang nagawa ang kwintas sa binigay mo sa akin. That demon still touched my skin. Lumabas lahat ng luha sa mga mata ko. I saw how his face darkened and his jaw become twisted. Nagdilim kahit ang mga mata niya na parang handa siyang mamatay ng taong ayaw niya. What the hell did you say? Where that shot bitch touch you, Allison? Kahit ang boses naging tunog matigas at maotoridad, I shook my head. Hindi na importante yon. I was about to walk away but he won't let me. Matigas at mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Halatang galit at walang plano niyang pakawalan ako. Tell me, baby, did he rape you? What else did he did to you? So I could knew how much torture he deserved. Ani at naging malambot bigla ang kanyang mukha at mga kamay sa aking braso. He did not win. Nilabanan ko siya. He was now suffering in jail. Do not remind me of him again because it can give me anxiety. Tumango-tango ito kahit halata naman na hindi siya pabor sa sinabi ko. Huminga ako ng malalim tsaka umiwas ang tingin. Maybe can we give a chance for love? He suddenly asked. Ilang minuto akong tumitig sa kanya bago nagawang sumagot. I don't think I can. I will steal your heart, I swear, he said. It's already 9 in the evening. I wanna sleep. Di ko na inintay ang sasabihin niya pero mabilis akong umalis sa kwarto at saka tumungo ng sala para umalis. But not until a meow stopped me. Ali? Bulong ko na makitang pusang lumapit sa akin. I miss this cat so much. Kinagat ko ang labi at binuhat ko ito. I miss you so much. Ngayon lang ulit kita nakita. Where have you been? I asked like a mother to her son. Tanging tunog ng pusa lang narinig ko mula sa kanya. I found him in the street. Nawala mo siya nung lumipat sa bahay ko 3 years ago. Kung hindi ko lang natatanda ng kwintas niya, hindi ko siya makikilala. I've been with him again within 3 years after we lost him. Paliwanag ni Marquez nang maabutan ako. I looked at him and I could not help but smile widely. Thank you. Thank you sa pag-aalaga sa kanya. Ngumiti ako. Tumingin ulit ako kay Ali na nakasandal sa dibdib ko. Looks like he still knew me very well. He still knew his mama. No worries. Hindi na bagong anak natin sa akin. Gulat ako napatingin kay Marquez dahil sa sinabi niya. May kung anong ngiti sa labi niyang pilit niyang pinipigilan pero halata naman. I mean, ang pusa natin? He then winked. Inirapan ko siya. Sa akin na muna si Ali. Ibabalik ko siya bukas sa'yo tapos ibalik mo naman siya sa akin sa susunod. Lumabas ako ng unit niya pero rinig at ramdam ko naman ang presensya niya sa likod ko. Binuksan ko ang unit gamit ng card. I was still aware that Marquez is still standing behind me while caressing the cat's head. I love you, Ali, he said at made me shiver. Huminto yata ang puso ko ng ilang segundo tapos tumibok ulit ng malakas na halos mabingi na ako. Tumingin ako sa kanya kahit kinakabahan. I was about to ask him about it pero mali pala ako dahil ang mga mata niya nasa pusa. Shit, ibang Ali palang nais. Umangat ang gwapo nitong mukha sa akin na may makahulugang ngiti sa labi. I looked away. Nagpaalam akong pumasok na bago sinara ang pinto sa harapan niya. Take that, you ass? Kinabukasan, nagising akong may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung bakit. Masaya ako sa hindi ko alam na dahilan. Maybe because I wake up early in the morning? Nagawa ko rin ang morning routine ko at kasama pa si Ali. While doing yoga, he was just sitting in front of me staring at me like he was wondering what I am doing. You wanna see him, am I right? Tanong ko kay Ali dahil kanina pa ito puro meow ng meow.
Tumalon pa to na lumabas ako sa unit. I tried to click the button of the doorbell. Kumulot ang noo kong napatingin dito. Dahil ang minuto nang nakalipas pero walang bumubukas. Maybe he left already? Napanguso ako. Wala akong magawa kundi buhatin ulit si Ali para bumalik sa unit. Wala naman kasi si Marquez. Oh, hi Ali. Napatingin ulit ako sa pinto nang marinig ang tinig ng isang babae. Bakit may babae sa unit ni Marquez? Halos mapugto ang puso ko na makita ang mukha ng babae. It was indeed an unknown woman. Nikuyom ko ang kamao. Pinigilan ko rin ang paghinga. She is beautiful and very sexy. Sobrang layo sa normal na babaeng katulad ko. Her lips are kissable and her skin is so pure. Yung parang di nakaranas ng sampal o masugatan. Hi, nakalabas na ba ang pusa? Thank you so much sa dala sa kanya. I knew him. Kinuha nito ang pusa sa akin. Parang di ako kilala. Does Marquez didn't tell her about me? Ngumiti ito ng malapad sa akin bago isinara ang pinto. Shit it! Parang piniga ang puso ko na ilang libong beses dahil sa nakita. I wonder if they kissed. If Marquez really is lying to me, are they also having an affair? Or have they had already sex? Sino naman ang babaeng yon? Nakamove on na ako kay Honey tapos may dadagdag na namang iba? Kinagat ko ibabang labi upang pigilan ang gustong kumawalang luha mula sa akin. He was indeed a liar. Shit na talagang lalaki siya. Forget it, Allison. Bulong ko sa sarili. Naglakad ako sa labas para kalimutan ang nangyari kanina. I don't want to mind it even though I wanna cry. Parang tanga naman ako. Di naman kami kaya wala talaga akong karapatang masaktan. Lalo naman na iniisip natin ngayon, problema mo. Umangat ako ng tingin sa lalaking kumausap sa akin. It was Clyde. Tumaas ang kilay ko sa kanya pero nauwi rin sa ngusong labi ko. Ano naman ang ginagawa ng lalaking to sa resort? Why are you here? I asked as I hugged him as a hello. Mahina tong tumawat saka huminga ng malalim. Nasakit ka naman sa heart. Di ba pwedeng nagbakasyon kasi walang fun sa opisina? Tanong niya pa sa akin. I rolled my eyes. Wow, knowing you. Ano na naman ang plano mo rito? Sabay kaming naglakad sa dalampasigan. Masarap ang hangin, magandang view dahil wala masyadong taong lumalabas para maligo. Well, Lola suddenly heard about the wedding of your parents. Muntik na siyang magwala kahapon nang malaman na kinasal ang mga to, tapos di mo man lang binanggit sa kanya. Nakalimutan yata ni Lola na ilang beses mo siyang sinabihan. Sorry, ganun lang talagang matatanda ngayon. Pareho kaming natawa ni Clyde. I suddenly felt happy. Nandito si Lola. Where is she? Sulking in the hotel. Mamaya mo napuntahan dahil nagpapahinga pa yon. For sure, hindi ka na naman bibitawan nun kapag nakita ka niya. He also shook his head. Tumango ako at sinabayan siyang tumungo sa isang restaurant. Before we eat, I think you should talk to someone who's really killing me mentally right now. I confusedly looked at Clyde. Umiwas sa akin at nauna sa upuan. I was about to follow him but a hand did not let me. Naiinis akong tumingin sa taong humila sa akin sa kung saan. What do you want? Tanong ko sa may-ari ng kamay na yon. He was furring mad at me. I don't know. Hindi ba to kontento sa babae niya? Siyempre, si Marquez lang naman ang gagawa nun sa akin. Walang good manners hanggang ngayon. Shit niya. Why are you talking with that man? He asked. Pakialam mo. Tumalikod ako at nagsimula ulit sa paglalakad. Hindi ko marupok, alam mo yan. You are not the type of this girl. That made me stop from walking. Lumingon sa kanya at parang naiinip. Sinapian na rin ba to ni Xander? Bakit ba ayaw nilang maniwala na kamandag na meron ako? Then whose type am I? Hindi ko rin alam kung bakit ko itinanong yon. Kahit naman hindi ako interesado, I would be sound like a bitch, if ever. Lumapit to sa akin at biglang pinagdikit ang aming katawan, not minding the people around who's busy looking at us. Patawa rin ng lalaking to. Gusto yata ng atensyon. Me hold my hands and stared at me so deep that I felt like I'll be suffocated. Mine, he said like a boss. Natawa akong bumaling ng tingin kay Marquez dahil sa sinabi niya. Patawa ka ba? Type mo ko pero may ibang babae naman sa unit mo? Tinulak ko siya dahil sa sobrang inis na nararamdaman. I don't have any girl in my unit, he calmly said. May kung anong emosyon sa mga mata niya at kung anong ibig sabihin ng ngiti niya. Pinipiko niya talaga siguro ko. Wow! Eh di sino yung nakita ko? Multo? Grabing multo yon.
Ang ganda tapos kilala pa ang pusa natin. Yan ang mga gusto mong babae, hindi ba? Yung mga sexy at magaganda? How dare you? May pasabi-sabi ka pa na let's give a chance for love? Shit ka? Naglakad akong parang bata. Napipikon patungo sa loob ng restaurant. Di ko pinansin ang pagtawag sa akin ni Marquez. Lumapit ako kay Clyde kung saan kumakain na naman to ng ice cream. Kahit kailan di talaga magbabagong lalaking to. So, nagkabalikan na kayo. Ganon ka karupok? He asked me with his smirking lips. Kumuha ko ng tissue sa gitna ng lamesa bago tinapon to sa mukha niya. Wow naman, parang di ka marupok kay Kimberly. Ilang ulit nga kayo naghiwalay at nagkabalikan? Nanunuya akong tanong sa kanya. He quickly acted like he was counting his fingers. I lost count. Tumawa to na mag-isa habang ako naman nandidiring tumingin sa kanya. Alay apo! Isang matinis na tilay ng matanda ang biglang sumakop sa buong sulok ng restaurant. Lahat ng tao nagulat pero hindi rin pinansin ang ingay pagkatapos sa ilang segundo. Tumayo ako at sinalubong na mahigpit na yakap si Lola. Napuno ng halik niyang buong mukha ko kaya mahina ako napatawa. Bago siya giniya patungo sa upuan. Grandma, dapat nagpapahinga ka ngayon, Clyde said. Tumingin sa akin si Lola na parang nanghihingi ng tulong. Oh, shut up, apo. I want to eat plus I don't like the hotel dish. Their food is kinda tough. Halos pabulong niya sabi sabay bungis-ngis. Hindi siya pinansin ni Clyde dahil kagad daw tumawag ng waiter para sa pagkain ni Lola. Ali, did you saw the Marquez? Oh my gosh, they're one of the elites in this world. I read a new magazine and I saw them. I also found out that Tisha was in there in your event yesterday. Siya ang huling nagtanong, Iha? Sumbong sa akin ni Lola. Gulat ako napatingin sa kanya, pero hindi ko masyadong pinahalata na kilala ko ang mga to. You look good together. Gusto kita sa apo ko, pero you deserve a better man with a better body and a better dick. Sabay kami ni Clyde na napaubo dahil sa sinabi ng lola niya. Minsan talaga kailangan nilagyan ng filter ang bungangan ng mga matatanda. Lola? Saway ni Clyde pero tumawa lang ang matanda na parang wala ito sa kanya at hindi dapat inintindi ni Clyde ang sinabi niya. Lola, it's not about better body or anything else. Busy pa talaga ako ngayon, I just can't. Pagdadahilan ko sa kanya. The old lady pouted like a child, but big means better life. Aniya pa, Lola, are you saying that I don't have a big? You knew exactly that I have 10 inches. Dudugo yata ang tinga ko dahil sa sinabi ni Clyde. Ang weird nilang dalawa. Apo, I realized na para lang talaga yan kay Kimberly. Not to Ali kasi she deserves someone. She deserves a little bit bigger than yours. Tsaka mas bagay sila ni Yisro. Paliwanag dito sa apo. Stop it, Lola. Kumain na lang po tayo. Ibibigay ko kagad sa kanya ang ilang pagkain na nilapag ng waiter sa mesa. Oh, look at that. Narito pala mga Marquez. Parang pinagtatagpo talaga tayo ng tadhana. Sabi ni Lola. Tumingin din ako sa pinto ng restaurant. I saw him again, but with that girl. Parang may pumipiga ulit sa puso ko. Tapos sabi niya kanina walang babae sa unit niya. Patawa talaga to kahit kailan. Lalaki siguro para sa kanyang kasama niya. Lumapit silang dalawa sa amin dahil tinawag sila ni Lola. Kahit si Clyde tumayo para makipagkamayan, but not me. I was just sitting there and calmly eating like unbothered queen. It's really nice to see you too. By the way, meet my friend Ali. Ali, tayo ka at magpakilala sa kanila. Anyaya sa akin ni Lola. May magilaw siyang ngiti sa labi. I took a deep breath and stand up. Gagawin ko to para kay Lola at hindi para sa kanilang dalawa, mga shoota nila. Hi, I am Allison Jane Gonzalez. Ngumiti ako sa babaeng kasama ni Marquez. She stared at me until she smiled widely, like she really identified me. Yes, ako lang naman na nakita mo sa labas ng unit ni Marquez. Ang totoong ina ni Ali, na pusa namin. Oh my goodness, you are that woman? Kaya pala familiar ka kanina. Huminga to ng malalim at bayag na siniko si Marquez. Nakatabi niyang nakatayo sa harapan ko. Ikaw kuya ha, hindi mo sinasabi na okay na pala kayo ng ex mo? Hi! His twin. Nice to see you, Ali. She offered her hand. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. The shit? Gulong-gulong isip kong napatingin sa kanilang dalawa ni Marquez. Bakit ngayon ko lang napansin at na-realize na may hawig silang dalawa? Shit it! This woman is like a young version of Kate. Tinanggap ko ang kanyang kamay kahit nanginginig ako. Parang tinapakan to yung pride ko dahil sa nangyari. I really thought badly of her.
I even called her mentally hayop kasi talaga ako mag-isip. Napatingin ako ngayon kay Marquez. Sobrang lalim makatingin sa akin. It was like he really wanted to read what's inside my mind. Maupo kayo. Sumabay kayo sa amin. Anyaya ni Lola na kagad naman nilang sinunod. Muntik pa akong matulala at kailangan talaga akong hilahin ni Clyde para lang magising ako. Kung ano-ano ang pinag-uusapan nila pero tahimik lang ako sa dulo dahil sa hiya. Hindi ako makaget over sa kakambal ni Marquez. Kapag tinatanong nila ako, at hindi lang sinasagot ko dahil syempre wala akong gana makipag-usap sa kanila. Nakakahiya kaya. How about tour tayo ngayon, Yanis? Pwede tayong dalawa na mag-ikot dito. Anyaya ni Lola sa babae. Masaya tong tumango hanggang tumayo sila kasama ni Clyde. Clyde won't let his grandma to tour around without him. Baka mapagod kasi to at baka kung ano na naman ang gawin. To be exact, iniwan nila kami ni Marquez sa loob ng restaurant. Di ko magawang tumingin sa kanya habang inaayos ang gamit ko para umalis na rin. Something is bothering my tummy. Ramdam ko ang kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Naghahalo-halo na hindi ko may paliwanag kung ano to. Look, baby. That girl you just saw in the unit is my twin. She just arrived from Manila. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok at paano niya nalaman na narito ako. But I'm sure she have her ways. I heard Marquez while I was walking down the sand. Sinundan ako nito nang lumabas ako. Kumarap ako sa kanya. Oo na nga, okay? Bakit ba kailangan mo pang ipaliwanag sa akin? Papamukha mo ba talaga na hibang ako at kung ano-anong iniisip? Na nagsiselos ako? I almost yelled. Napatingin siya sa akin ng ilang minuto na may kung anong ngisi sa kanyang labi. He stepped closer. Are you jealous, baby? Biglang naging tunog malambing ang boses nito na nakakataas balahibo. Gusto ko siyang sigawan na huwag lumapit dahil hindi ako makahinga. Pero hindi ko man lang mabuka ang bunganga ko. Pero bakit hitang ibubuka ay ang bilis ko? Kinagat ko ibabang labi habang nakatingin sa kanya. Shit it! This beautiful man is tempting me. Does it matter? Pagmamaldit ako. It does. He then smirked. Why would I? Pagtatanggi ko. Nagsimula ako maglakad na kaagad na namang sinabayan. Where are you going? I can offer you a ride. Aniya. Wala ka bang trabaho at ako iniistorbo mo ngayon? I almost rolled my eyes at him. Ngumisi lang ako at saka umiling. Nag-day off ako ng 2 araw. Tapos na rin ang ilang meeting ko. I just did it via Skype, so where are you going? Makulit talagang isang to at ayaw tumigil. Well, kailangan ko ring pumunta ngayon sa site. I need to check it. Tsaka walang masyadong sasakyan sa labas ng resort. Wala rin si Papa at Mommy. Nag-text sila sa akin kanina na aalis silang 2 dahil may date ko noong mga to. Mahahatid mo ba ako sa Maynila? It was a 1-hour driving. Can you? Tanong ko sa kanya. He quickly nodded. Yeah, saan ba sa Maynila? I need to check my site. Kailangan ko makita ng personal ang pinagkakagawa ko. That's so big matter dahil doon babagsak ang mga gawa ko. Naglakad kami patungo sa parking lot. Di ko na siya pinansin kahit may kung anong matagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Nakakapikon talaga minsan ang lalaking to eh. So, are we good now? Him breaking the silence. Tumingin ako sa kanya pero umirap din. Yeah, but it doesn't mean na magiging tayo ulit. I'm not ready and besides, I don't like you. Having a lot of girls? Napatingin to sa akin dahil sa sinabi ko. Well, totoo naman talaga eh. Wala ako ibang babae. Ikaw lang talaga, promise. He even raised his right hand. Sinaway ko kagad siya dahil nagmamaneho to. Eyes in your way, engineer. Sumunod kagad to sa akin na parang bata. I bit my lower lip because of that. For some reason, my heart started beating again for him. Ilang tulak na lang talaga, bibigay na ako. But is that really okay to give chance for the both of us? Paano kung pipiliin lang namin ang isa't isa, pero hindi naman kami ang pipinipili ng tadhana? Masasaktan ako. We're both going to get burned for sure. We're here. Ito naman ang address, diba? Napabalik ako sa realidad nang marinig ang sinabi ni Marquez. Lumabas to ng driver's seat at halos tumakbo patungo sa akin para mapagbuksan ako ng pinto. I can open the door, you know? Hindi ko mapigilang sabi nang lumabas. He bit his lower lip like he was suddenly guilty. Yeah, I'm sorry. He says that made me chuckle secretly. How funny to make this guy nervous. Talaga bang si Marquez to? Is he for real? Ilang segundo ako napatingin sa kanya na maigi. I felt how my heart softened. Marupok alert. Buisit. Hindi ko siya ininda at nauna nang maglakad. I walked past him in a moment. Just then I realized that I was not looking at the guy.
I once loved. I was looking at the man I almost had. Good afternoon po, ma'am. Bati sa akin ng mga trabahador. Lahat sila tumigil sa ginagawa para salubungin ako. Nasaan si Kelos? Nagtataka kong tanong. Si Kelos ang manager at handler na iniwan ko rito. Kaedad lang siya ni Papa pero hindi ko matawag-tawag na tito dahil ayaw niya. Para sa matatanda lang daw kasi yon. Akala niya naman di pa siya matanda. Liyam ako napatawa dahil sa iniisip. Lahat sila pinagpatuloy ang ginagawa na magsimula ako maglakad patungo sa opisina. Miss Gonzales, wow, you actually came. Masiglang bati ni Kelos na makita akong pumasok ng opisina. Nasa loob din ng ilang mga katulong nito sa may plano sa kumpanya ko. Really thankful to have them in this business. Oh, you're also here, Engineer Marquez? They shake their hands, so formal. We're having a meeting now. Please prepare kasi naritong may-ari. Kaagad gumalaw ang mga tao sa loob sa sinabi ni Kelos. Malapit nang matapos ang ginagawa, kaya kailangan nang matapos ang meeting na to. Tumingin ako kay Marquez at nagsalita. Pwede bang iwan mo muna ako rito? You can stay outside or better leave, I said. He stared at me as a smile slowly formed around his lips. Of course. Lumabas na kagad ito. Is he really leaving? Why do I feel so hurt because of it?